Punong-puno na maraming bisita ang isang gusali sa bahagi naman ng Centennial Wharf sa Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte matapos na dumugin na mga kaibigan, mga ordinaryong mamamayan, matataas na opisyal ng pamahalaan, mga mayors at grupo ng mga volunteers ang kaarawan ni 1st District Board Member Artemio Bihog Serdon. Maaga pa lamang ay puno na ang loob ng venue kung saan tila sabik na makita ang kanilang iniidolo na napapabalitang malakas na susunod na vice-gobernador ng Camarines Norte na si Bukal Artemio Serdon. Bukod sa mga ordinaryong mga mamamayan na taga-suporta ni Bukal Serdon, dumating din ang ilang kilalang politiko na kapartido ng Team Gawa na pinangunahan naman ni Bukal Concon Panotes, Jerry Quiñones, Atoy Moreno, Moriel Pandi at SK Federation President Mary Joy Caranza. Hindi rin nawala ang ilang mayor sa panguno naman ni Mercedes Mayor Alex Parillo. Dumating din sa okasyon si Konsehala Ami Oco na sinasabing susunod na magiging mayora ng bayan naman ng Paracale. Naging espesyal na bisita rin sa birthday celebration ni Bukal Serdon sina former Governor Egay Talyado at 1st District Congresswoman Josie Banning Talyado. Walang makapagsabi sa isang barangay wala akong nagawa. Buong Camarines Norte. Gumawa na tayo ng mga kasaysayan. Nandyan sa pinakamabang boulevard sa buong Pilipinas. Hindi ko pinangako yan. Wala akong pinapangako tuwing eleksyon kung ako po ay tumatakbo at nagsasalita sa bawat mga meetings o sa mga bawat barangay. Sinasabi ko lang po, pag ako ay nanalo, kagilutan ang ginagawa ko, ay talagang ginagawa ko ang lahat para makatulong ako, lalo-lalo sa mga mahirap natin mga kabayan at sa mga barangay. Sa mensaheng ipinarating ni former Governor Egay Talyado, muli nitong ipinabatid sa taong bayan ang hindi matatawarang paglilingkod sa bayan nung siya'y gobernador pa ng Camarines Norte sa pamagitan naman ng pagsasagawa ng mga dekalidad na mga kalsada, Cory Aquino Boulevard, naglalakihang mga covered court at mga benepisyong natatanggap ng mga mahirap katulad na lamang ng dagdag na benepisyo sa mga appointed barangay officials, senior citizens at 2,000 piso taon-taon para sa mga grade 7 student bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Sinabi ng dating gobernador na kung siya'y muling pagtitiwalaan ng taong bayan at ng mamamayan ng Camarines Norte sa susunod na local election sa 2025, muli anyang manunumbalik ang tunay na ganda at saya dahil sa maayos na pamamahala na kanyang nasimulan tungo sa tunay na pagbabago ng Camarines Norte. Muli din itong pinasaringan si Governor Dong Padilla na kung magagawa nito ang mga pangako sa bayan na katulad ng pagsasagawa ng International Airport, hindi na anya siya lalaban pang muli bilang gobernador bagkus susuportahan pa niya ang Administrasyong Padilla. Subalit kung ang lahat anya ay puro pangako lamang, muli siyang titindig at lalaban para sa bayan upang ipaglaban din naman ang kapakanan ng mahal niyang lalawigan. Umugong naman ang malakas na palakpakan. Ito'y matapos na sorpresang iabot ni Ma'am Marisa Guarin Serdon ang bulaklak kay Bukal Serdon habang inaawitan nito ang mga bisita. Sa huli ay nagsipag-uwian ang mga dumalo na may matamis na ngiti sa kanilang mga labi dahil tiwala sila sa kakayahan naman ng susunod na vice-gobernador na si Bukal Artemio Bihog Serdon. Yan ang balita para sa RMTV News Online. Ako si Lin Malabanan, ang inyong responsableng tagapagbalita.